what kung nasan kami ngayon? Nandito kami sa Ilocos Norte, na kung saan nandun ang Hawaii Lake. Yun, diba? Alam kong sikat yun. And, one. Ayan. Ganyan siya. Ito yung sinasabi nila, meron daw kwento dito sa Hawaii Lake na to, na isang mahiwagang lake daw ito. Yan, ganda siya. Ito palang kailan pinagmamalaking Hawaii Lake. Ilocos Norte. Siyang dagat na hindi naman kasi nakapapaikutan siya ng mga kabundukan. Ito ang Hawaii Lake. Masarap siguro magkaroon ng bahay sa tabi ng lake na ito. Sa banda roon, kaganda ang bahay. And may mga pananim din. Okay na okay kasi hindi na sila natubig. Mga isda pa sila bubuha dyan. Ang kwento raw dito, noong unang panahon, ito daw ay isang bayang bubuha. Yan, kaya sa akin daw ay gamit ang kapiestahan. Yan, ganyan pala siya kaganda. Hawaii Lake, Ilocos Norte. Okay. Ayan, sa banda rito, nandun may mga nagagandahang bahay naman. And ewan ko anong ginagawa nila dun sa parang mga ano na yun. Parang bilaran or hindi natin alam. Ayan. Itong aking kinaruroonan, mataas na lugar siya. Kitang overlooking mo talaga ang Hawaii Lake. Dinarayo daw ito ng mga turista at isa rin sa attraction ng Ilocos Norte. Ang Hawaii Lake na. Napakaganda naman ang ano dito, napakaganda naman ang view at saka fresh air, ang lakas ng hangin. Ang sarap magpahinga, mag-rest. Yan. Ito ho ang Hawaii Lake. Overlooking siya dito from here. Marami raw ang pumupunta rito. Ganyan siya. Here naman, andito naman ang highway. Ang highway from Ilocos Norte na pupunta ng Lawag. Nandito lang siya, nasa tabi lang siya ng highway. Itong Hawaii Lake. Yan. Ganyan sila rito. So guys, ayan, kukuha na kami kasi nakapamasyal na kami dito sa Hawaii Lake. Diba? Ang ganda ng Hawaii Lake. Talaga namang attraction, tourist attraction ng Hawaii, Ilocos Norte. Yun ang Hawaii Lake. Okay, kung ano mang hiwaga meron ang Hawaii Lake, iwanan na lang natin siya. Mananatili na lang siyang history ng Hawaii, Lawag. Okay, okay na muna tayo and I'll see you next video ha. Abangan niyo. Meron pa kami pupuntahan, hindi lang. And here is the Malacanang of the North, Ilocos Norte. Ayan po ang name. Since 1977.
And from here, bago kami papasok, kailangan muna naming entrance, bayad kami ng entrance. Ayun, ang adult daw is 70 pesos, ang student is 50, ang senior citizen is 50 pesos. And from here, ayan ang makikita mong view, papasok sa Malacanang North. Ayan, ang ganda ho niya. Talaga namang very, very fresh, parang very cozy ang dating. Yan. Ayan, ang ganda ng mga halaman. Ganyan siya. From here, dito sa dinadaanan namin. Ang ganda pala ng bahay ni Marcos dito. Napakalapit niya sa Paway Lake. Oh. Napakaganda. Ngayon ay isa na siyang tourist attraction. Magmula ng hindi na siya nakaupo bilang presidente ng Pilipinas, ginawa na lang nilang tourist attraction ito. Isa yata ito sa mga property niya na kinuha ng government. And tingnan naman ninyo ang ganda talagang maharlika ang dating. Ayan ang Malacanang Mansion. Ayan. Diba? Wow! Eto, nandito na po kami sa loob ng Malacanang North. Ayan. Ang ganda pala talaga. Dito makikita mo, dito ka pa lang sa sala, sa lounge room. Ayan, nandiyan ang napakagandang picture ng ating unang ginang Imelda Romualdez Marcos noong 1970s. And dito naman sa kabila, nandito naman ang kay President Ferdinand Marcos. Ayan siya. Yan ang kanyang picture. Talaga naman kung iisipin mo, no? Talaga yung mga maharlikang, mga royal blood nakakatira lang sa mga ganito kagandang mga bahay. Mga antique na mga kagamitan. Ayan ang kanilang photos ng mag-asawa. And ito naman ang kanilang photos ng family. Yan, ang family photos ng mga Marcoses. Andiyan si President Bongbong Marcos ngayon. Ayan siya, nung bata pa siya. Swimming area. Oh, di ba? Bud ng ganda. Wow! Ang ganda-ganda, grabe. Mga pang royal family lang talaga siya. Mga royal pero ito naman yung mga sinaunang yari ng mga bahay noong unang panahon nito. Hanggang ngayon pinagaganda pa rin nila. Inaayos nila at ginawa nila ang tourist attraction dito sa Paway, Ilocos Norte. Yan. Noong unang panahon daw, yung ganito kagandang bahay talagang very expensive na siya, and kapag magpapagawa ka ng ganito ay talagang gagastos na ng milyon peso. Diba? Noong unang mga panahon yun, sila lang ang pwedeng magpagawa ng mga ganitong kagagandang bahay. Yung mga talagang mayayaman lang. Ayan. And from here, makikita nyo, ayan ang lounge room. Ganyan siya kaganda, up doon pataas sa mga rooms. Yan, ganyan. Doon naman ang entrance na pinasukan namin. And from the lounge room, palabas ka doon sa balcony. Napakalaking balcony. Yan. From here in the balcony, makikita mo ang tanawin ng buong Paway Lake. Napakaganda. Grabe. Ang ganda-ganda. Tignan nyo, yan. Ayan ang Paway Lake. Nandito lang siya, and
napakalawak ng place na to. Ang ganda niya. Yun. Tingnan nyo nakalagay dun. Ilocos Norte, 1818. Diba? Since 1818 pa pala ito. Sobra ang ganda niya. From here, ayan naman ang itsura ng lounge niya. Maganda. And here, eto naman yung mga maids quarter nila, servants quarter, na kung saan yung mga tagapaglingkod dyan nakatira. Eto yung sa may bandang backyard. Ayan. Hanggang ngayon, mini-maintain nila ang kagandahan ng mansion na ito. Ang ganda, oh. Napakalawak ng kanilang front yard. Yan, ganyan kaganda. Talaga ang yaman pala talaga ng mga Marcoses noong unang panahon. Tingnan naman ninyo. Talagang mansion na mansion ang dating. Napakaganda niya. And mamaya papasok tayo dun sa taas. Ayan. Aakyat tayo dun para makita natin ang loob ng palace. And hindi lang ito, meron pa doon sa mga likod, may mga, siguro mga bahay ng mga horses niya noon. Parang dito sa ilalim na to, napakasarap pumwesto rito. Parang makakapag-rest ka ng husto. Diba? Habang nakatanaw ka doon sa lake, sa Paway Lake. Overlooking ang Paway Lake dito. Kasi kung makikita mo, pagpunta mo rito, ayun, nandun lang ang Paway Lake. Pakaraming pumupunta dyan sa Paway Lake na yan. Ang ganda nga pala talaga ng pwestong ito dito. Dahil habang andun ka sa taas, makikita mo ang lake. From here naman, papasok tayo dito sa, ito yata yung study room ng dating President Marcos. Ayan yung kanilang mga nakalagay dito sa wall. Yan ang kanyang study room na puno. Dito yata nila ginaganap yung mga, kung meron nandito yung kanyang mga bisita. Guest and study room na rin naman niya yan. Ayan, we shall make this nation great again. And then yung map ng Philippines. Yan, napakalaki niya, oh. Very, very huge. Ang gaganda ng mga chandelier, talaga mga sinauna noong unang panahon. Yan ang mga books. And nandito rin ang kanyang picture. And ang family photos nila. Ang mga anak niya. Then, papasok naman tayo dito sa isa pa kadulog pa rin ito ng siguro dito nila ginaganap yung mga or hindi lagayan yata to ng mga nila, mga ginagawang mga projects. Kasi ayan, may mga ganyan siya, oh. Masaganang ani, diba? Ayan, mga projects nila dito yata nila iniimbak yung kailang mga ginagawang mga projects. Ayan. Ayan ang agriculture. And the next room naman, eto naman yung, hindi ko alam kung anong room ito, pero nandito lahat yung mga nagawa niyang, siguro dito nila ginaganap yung mga kapag nag-organize sila ng mga projects nila. Yan, may mga pictures nung unang panahon, nung si General MacArthur, and nandito rin yung mga pictures nila siguro ng mga sa bawat mga malalaking project na ginagawa nila is ito yung mga completion at saka mga
yung mga nag-succeed na mga projects na ginawa ni Marcos. Yan, kasi may TV sila dyan. Siguro dito nila ino-organize lahat-lahat. And eto, dito pa yung ayan, nandyan pa yung mga helmet ng mga Hapon ng unang panahon. Diba? Maganda dahil hanggang ngayon talagang mini-maintain nila ang kagandahan ng lugar na ito. Napakagandang napakaganda ng ginawa nila rito. Ito naman, yan yung Order of Sikatuna daw. Yung na-establish ng February 27, 1953 by President Elpidio Quirino. Oo, yung mga nauna pa sa kanya. And dito naman, nandito may mga mapa siguro. Ito yung mga pinagawa niyang nung nagpagawa siya ng yung bridge na nagdudugtong sa Samar and Leyte. Ayan, yung mga ng projects nila, na structure na kung paano nila gagawin ng mga project na yan. And ito namang isa, ito yata yung Malacanang Palace. Yan ang Malacanang Palace before nila i-build. And ito, tingnan nyo, ang ganda-ganda. Ito yung Mandawi Bridge na ipinagawa ni Marcos. Ayan o, diba? Yan yung mga structure na yan na natupad naman. Nakita nyo ang Mandawi Bridge hanggang ngayon na andyan. Napakaganda. And andyan lahat yung mga nagawa niya. Ito, makikita natin yung Nutrition Center of the Philippines and the Muslim Center, yung Batasang Pambansa Complex, yung Philippine Heart Center, and Lungsod Silangan Housing, pati ang Manila International Airport, and yung Bliss Housing Project, diba, nandyan, Quezon Memorial Circle, and yung Magallanes Interchange ng Manila South Diversion Road. Ayan. Lahat yan ang mga ginawa ni Marcos na talaga naman hanggang ngayon nandyan pa rin. San Juanico Bridge. Ito ang bagong lipunan condominium na binild nila noon. Then yung patubig project nila para sa agriculture and the Philippine Trade Center. Candaba Viaduct North Diversion Road. Hanggang ngayon nakikita natin ang mga bagay na ito. So ibig sabihin napakarami ring ginawa ni Marcos sa Philippines na talaga namang ikina-improve ng industriya ng Pilipinas, di ba? Oo nga, sinasabi nating diktator siya pero napakagaling pa rin yung presidente dahil napakarami niyang ginawa sa loob ng 20 years niyang pamamahala sa Philippines. And ito naman, ito yung ginawang Zamboanga International Airport. Ayun. Ganyan ang itsura nung before na i-build ang Zamboanga International Airport. Ito ang lahat ng books. Mga books ni Marcos. Archipelago of Smiles, An Introduction to the Politics of Transition ni Ferdinand E. Marcos, and the 5 Years of New Society ni Ferdinand Marcos. Siya mga sumulat ng mga yan, ng mga books niya. The Warrior Windigo with Destiny. Hindi pala siya sa Prudencio, Europa. And eto siya rin yung Today's Revolution Democracy. Siya ang sumulat niya. Mga nagagandahang mga painting dito na nakalagay sa mga frame. Yan, kaparis niyan. Tapos yun, sila Paul Bonaparte. Sila pula.
Ayan, sila Lapu-Lapu. And this one naman, hindi ko kilala to. Ayan, eto si Lapu-Lapu yata to. Okay. Ito naman yung Valor ng World War II. Saga of Ferdinand Marcos. Ayan, yung mga books na to. Ayan, tignan naman yung mga books niya. Talagang mga very old na. Makikita natin ito is dito nila. Kasi talagang kinip nila. And from here naman, papasok tayo sa isang bedroom. Ito hindi restricted area daw. Hindi raw pwedeng pumasok dyan. So dito lang ina-allowed nila. Ito yung first bedroom dito sa baba. Siguro room ito ni Amy Marcos. Diba? Pati yung mga ginamit, yung mga furniture, talagang mga lumang antique na 100 years old na, pero buhay na buhay pa rin. Ang gaganda pa rin niya. O, yan yung cabinet na yan. Buhay na buhay pa rin. Siguro ngayon, milyon ang halaga ng mga gamit na to kapag bumili ka. Kasi talagang ang gaganda ng mga ng mga materials na ginamit. Yung mga upuan nila, tingnan nyo naman. Pati yung kanilang lampshade, andyan pa rin. And tingnan nyo naman yung mirror, talagang antique na antique ang dating. And from here naman, papasok tayo sa second bedroom. Ayan ang bedroom. Kay Bongbong Marcos sigurong bedroom to kasi meron siyang photo frame doon. Sa kanya siguro to nung bata pa siya. Diba? Ayan. And from here, ayan, nakita naman ninyo mga bintana, talaga ng mga sinaunang panahon ng klase ng mga mga bintanilya. Ayan. Ayan ang picture ni Bongbong Marcos. Ito ang kwarto niya. Diba? Tingnan niyo naman mga gamit nila. Ayan, ganyan. Ito nga, yun may nakalagay dito. Bongbong 1967. Siguro pinaint ito ni Bongbong Marcos. Ang galing pala ni Bongbong mag-paint. Yan ang mga furniture nila na hanggang ngayon buo pa rin at magaganda pa rin. Although talagang niluma na ng panahon, pero magaganda pa rin at okay pa rin na pagkatitibay nila. From here naman, aakyat kami doon, papunta sa taas. Aakyat kami para makita namin yung kabuuan. Okay, we're going up there para naman makita natin ang view doon sa kataas-taasan sa second floor ng bahay na to. Tingnan naman ninyo ang hagdan, buo pa rin hanggang ngayon. Napakaganda pa rin niya. Ang mga floor, tingnan yung mga woods. Ang gaganda. And dito naman tayo sa balcony ng Malacanang. Ayan, tignan nyo ang ganda-ganda. Ang laki, very huge. Overlooking ang Poway Lake. O, diba? From here, ito naman ang master's bedroom. Ito ang master's bedroom ng mag-asawang Ferdinand Marcos. Na nandito siya, napakalaki niya, very huge room. May sarili silang set. And ang mga gamit, ayan ang mga gamit, ang gaganda. Mga frames. Yan. And from dito sa kanilang sa kanilang room na to, natatanaw din ang Poway Lake dun kapag nandito ka. Ito ang kanilang master's bed. King's bed. Ayan, napakaganda ng Poway Lake. Overlooking siya dito. Wow! Kung nakikita nyo, di ba? Yan ang mga upuan na buhay pa rin hanggang ngayon. Pati yung halaman buhay pa rin.
And from here, makikita natin dito sa labas ay merong napakalaki namang balcony din. Di ko alam, baka swimming pool ito noon, may water siya. Kaya lang tinanggalan na nga lang ng water ngayon. So from here sa bedroom nila, nandito katabi nila ang very huge swimming pool. Ang sarap ng buhay ng mayayaman. Grabe. Nani sa panaginip, hindi nakita. Ang ganda. Nanyo. Ang ganda talaga. Ang laki. Ang mga chandelier, yung mga sinaunang panahon. Napakarami siya. Kaya pag inopen natin, liliwanag. Diba? Yan. Then, napapasok tayo dito. Ito daw yung study room ni Marcos. Yan. Hindi. Dressing room lang pala ito. Dressing room, hindi pala study room. Ito ang dressing room nila. Dito sila nagbibihis, nandito mga kagamitan nila. Ang gaganda ng furniture, tignan naman nyo, 100 years old na pero buhay na buhay pa rin siya. Talaga napakagaganda. Pati itong kanilang sofa dito, ang gaganda. Yan. Very huge ang kanilang master's bedroom. Pakaganda ng tanawin. Lahat makikita mo, kada kilos mo makikita mo ang Poway Lake na nandun lang. Grabe. Sa panaginip ko, hindi ko nakita yung mga ganitong klase ng ng style. Ang ganda-ganda talaga ng bahay nito. Talagang pang Mahardi ka lang, pang royal family. Dito naman yung sa second floor, meron din silang parang bulwagan. Ayan. Ito yung dito siguro pag may mga party, dito nila ginaganap. Diba? Mga cocktail party, bulwagang pang Maharlika. Oh. Ang lawak, ang ganda. Siguro 100 people kakasya rito or kahit 200 pa. Kita nyo. Tapos nandun ang Poway Lake din. Makikita sa labasan. Ng mga gamit. Mga chandelier na talagang kagaganda. Ganyan siya. Very huge ang pool na to. Pinabibilib din ako. Talagang na-maintain nila for all those years na ilang taon. Buhay na buhay pa rin ang alaala ng mga Marcos. Ayan, ang kanilang rules daw, tingnan nyo, do not touch the exhibits, no pets allowed, no food and drinks allowed, and observe silence. Pero hindi natin may iwasan dahil may ingay pa rin. Paglalakad na lang, may ingay na. Ayan naman ang tumba-tumba chair ni Imelda at ni Ferdinand Marcos. Ayan ang dating unang ginang, dating Pangulong Marcos. Yan ang kanyang tumba-tumba chair. Kita naman ninyo yung mga ginamit ng mga klase ng mga materials, talaga ng mga sinauna. O, ayan ang kanilang mga family pictures. Yan. Ito naman sa kabilang side, ganun din. May mga family pictures din sila. Yan. Siguro ito si Aimee. Ito siguro si Aimee. Diba? Ito naman si ating presidente ngayon na si Bongbong. May isa pa palang lalaking anak si Marcos. Ayan siya nung bata pa siya. Ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayan, bawat merong mga tumba-tumba chair. Siguro para to sa nanay niya.
Yan, mga muebles puertes talaga. Grabe, ang titibay, 100 years, 150 years, buhay pa rin. And papasok tayo dito sa isang room na kung saan nandito pa ang damit ni Imelda Marcos. Ayan yung kanyang gown. So, nandiyan dyan pa. Ito pala isa sa kanilang mga room. Parang exhibit room nila. Kasi nandyan ang damit niya, nandyan ang pictures niya. And nandyan may mga paintings. Puro paintings ni Imelda to. Siguro itong mga red na ano na to, pinaglalagyan rin ng kanyang mga pictures frame noon. Yan. Itong mga spaces na to, dyan din nakalagay ang mga ano na yan. Siguro yung mga accomplishment nila, mga kasaysayan noong unang panahon. Diba? At yan yung mga nagawa niya, yung mga yung PICC, yan, Folk Arts Center, CCP Complex, Cultural Center of the Philippines, National Arts Center, Makiling under CCP. Yan, ang dami talagang nagawa ng ating Pangulo, nakakabilib din. No, diba? Yung Intramuros Administration, yung Manila Metropolitan Theater, at yung National Museum of the Philippines. Ayan ang nakalagay dyan, yung culture. Mahilig pala sila sa mga painting na ganito. Or inilagay na lang siguro to. Pero hindi na, wala naman siguro ito noon, di ba? Hindi eh. Ayan pa yung kanilang mga lumang maleta. Andyan pang mga lumang damit nila. Ayan. O yan, ang mga boxes ng mga clothes. Andito pa. O ayan din ang damit ng ating unang ginang Imelda Marcos. Nakalay pa siya dyan sa tumba-tumba siya. And andito naman, may mga towel pa, yung mga gamit pa nila. O may mga nuts, may Marlboro pa na sigarilyo. Tapos ayan yung mga ano nila, mga sinasabit sa kanilang mga bulaklak. Talagang parang very ano, yung kinikip nilang lahat-lahat dyan, no? Tapos naka-display. Mga shampoo, may lotion pa. O may Jergens lotion na pala nung time na yun. Lahat andito at ang kanilang mga kasuotan. Nakamaleta pa siya. Andiyan lahat. May kumot pa yata. Connected pala ito sa master's bedroom. From here pala ang labas mo, master's bedroom na din. Ito pa rin yung naglalakihang mga cabinet. Yan. Ayan o, tignan nyo. Kitang-kita ang Paway Lake. Andun lang, nasa baba lang siya. Napakaganda. Oh. Tapos from here, makikita mo naman ang terrace dun sa baba. Overlooking lahat. O, diba? Grabe. Parang na-imagine ko ang buhay noon. Life is very... it's a beautiful life, sabi nga nila. Sarap ng buhay. Ayan ang kabuuan ng Malacanang Mansion na narito sa Paway, Ilocos Norte. Napakaganda, very huge. Hanggang ngayon napakalinis pa rin dahil minimaintain nila ang kalinisan dito. At bilang tourist attraction, talaga namang hindi pwedeng galawin ang lahat ng gamit ng mga antiques. Kahit touch mo lang, not allowed. Pati mga halaman, talagang ano nila, very mini-maintain nila ng gusto ang kalinisan ng paligid. Ang ganda-ganda. Ang daming taong pumupunta rito. Kasi nga tourist attraction. Kaya makita nyo kahit na medyo may kamahalan ng ano, medyo may kamahalan ng
singil nila sa entrance, marami pa rin pumupunta kasi gusto nilang makita ang bahay ni Marcos noong unang panahon. Kumain po kami dito sa restaurant. Ang ganda ng restaurant din. Dito na ito sa labas ng Malacanang North. Dito kami kumain ng aming dinner. Very affordable prices din lang. Okay guys, bye na ulit po muna tayo sa ngayon, no? Pupunta na naman tayo sa ibang tourist attraction dito sa Ilocos Norte kung magagawa pa natin kasi medyo hapon na. Isa lang ito sa mga napuntahan natin for my next video guys. Okay, see you again. Bye. Naman po binabaybay namin, papunta na kami ng Lawag City. Nasa Lawag City na kami. At ito po ang dynasty ng mga Marcoses. Marcos Hall of Justice nakalagay. Ang kasalukuyang governor ay si Marquillo Manotoc. Marcos Manotoc. So, ayan ang Ilocos Norte capital. This way to Pagudpod. Ayan ang capital na capital center ng Lawag City. Sana nga nagtagod kami na accommodation natin dito ngayon. Meron dito. Tatawid tayo dun sa kabila. Titingnan natin yung Aurora Park at nang mai-feature din natin. Yan, nandito. Pumunta tayo rito at namasyal ngayong gabi sa Ilocos Norte Capitol Building. Ito pala sa may Capitol Building sa left, sa right side niya, meron din palang children's park. Kaya pala ang daming mga vendors dito na nagbibenta ng mga balloons. Yan. Maraming bata. Ang daming nagbibenta ng mga vendors dito kasi maraming bata. At sa harap nito nandiyan ang SM Hypermarket. Yan. So kahit gabi na, maliwanag, kaya pala mailaw at maliwanag dahil marami pa rin ditong mga tao, lalo na yung may mga anak. Ito naman ang Aurora Park. From Capitol Building, from there, tumawid kami rito sa Aurora Park. Yan. Malawak din siya. Malawak din ang park na to. Here sa kinatatayuan ko, nakikita ko ang Capitol Building na pinanggalingan namin. Yan, at yung SM Hypermarket na naandun. So, ganito kalawak itong Aurora Park dito sa Lawag. And from here naman, yan, may mga upuan dito kung pwede kang magpahinga. Nandiyan naman ang harap naman is ang City Hall Building. Maganda rin pala at saka very safe dito sa Lawag kasi makikita mo malinis siya. Malinis at yung mga police patrol naglipa na rin sila kasi hindi nila hinahayaang merong mga nagiinuman dito sa park, merong mga nagtatambay ng mga mga magugulong mga barkadahan. Ayaw nila ng ganun. Kaya naman nagro-ronda sila. Ang dami naming nasa lubong doon kanina. Yan naman yung simbahan. Ayun. Simbahan ng Lawag. Ilocos Norte. Ganito kaganda ang city ng Lawag. Nandito ka sa gabi. At safe na safe kahit maglakad ka rito. Walang gagalaw sa'yo. Kasi nga,
Maraming uniformadong gumagala at nagro-ronda. Yan. Hello guys! Nandito pa rin po ako sa Lawag City up to now. And guess what? Kumain kami sa Jollibee and naglakad-lakad kami rito. And then, gusto ko mag-coffee. Dahil katatapos namin kumain, so I wanna drink coffee. Naghanap kami ng coffee shop na pwede namin pagkapihan. Kasi, I want like Starbucks coffee, diba? Yung mga coffee ng ibang bansa, mga espresso, ganun. Yung masarap. So, meron akong pinuntahan na isang coffee shop na talaga namang nagustuhan ko ang coffee nila. We're here in Lawag City, and ito yung pangalan ng coffee shop na pinagkapihan namin, ang Black Scoop Cafe. Andito lang siya, around city ng Lawag. Kapag pumunta ka dito, ayan, nasa mismong city kami. And katabi siya ng Pure Gold. Nandito rin ang Pure Gold. Pumunta rin kami ng Pure Gold, nabili kami ng ilan-ilan pirasong grocery namin. And nanggaling kami dun sa Jollibee. Nandito rin ang Chowking. So, gusto ko mag-coffee. Kaya naman naisipan ko maghanap ng coffee shop na talaga namang masarap at kasing sarap na mga coffee ng Starbucks. Diba? Ito ang Black Scoop Cafe. And tinignan ko yung mga special nila. Ayan naman ang mga menu nila. Very affordable lang ang prices nila. Don't worry. Hindi naman siya mahabutas bulsa. Pero yung presyo niya ay talaga namang sulit na sulit kayo. Masarap siya. Masarap ang coffee nila. Like the taste of cafe latte, cappuccino. Ayan, meron silang mga cafe latte, cappuccino. Diba? Yummy. Very affordable prices. Kaya masarap. So pag gusto mong with sugar or without sugar, it's alright. Yan, may mga frappe din sila, may mga tea drinks and sundaes kung gusto mo. Napakaganda ho ng ambience. Okay na okay. Kapag nandito kayo, marirefresh ang mind nyo and makapag-relax kayo. Ayan. Tingnan naman ninyo, napakalinis. Malinis. And one thing, napakasarap pong umupo dito sa gilid. Kaya ngayon ang napili namin upuan kasi very cozy. Very cozy ang dating. Very cozy. Ayan, ang sarap. Tapos tanaw na tanaw mo yung sa labas, diba? Habang nagpo-coffee ka dyan. Kaya ox na ox. Okay na okay. And kung mapupunta ko kayo dito sa Lawag City, inire-recommend ko sa inyo, recommended ho 100% ang Black Scoop Cafe. Napakasarap po ng coffee nila. Okay na okay. And wag po kayong matatakot sa presyo dahil very affordable din po ang prices nila. Wala pong problema kasi sulit naman na talagang masarap siya. Diba? Very cozy ho ang kanilang restaurant. Napakaganda. Marirefresh ang mind ninyo habang nagpo-coffee kayo dyan. So, of course, hindi na ako mag-ask ng may interview sa kanila dito sa mga staff dahil may busy sila. Pero, ni-recommend ko sa inyo yung mga gusto ng masasarap na coffee dyan. Punta lang po kayo dito sa Black Scoop Cafe sa Lawag, Ilocos Norte. Okay guys, I'll see you for my next video and thank you so much thanks for all the support and sana thanks sa walang sawa ninyo mag-support sa YouTube channel ni Lorraine Man. Bye! Hey guys, we are leaving Lawag City now. We're going to Vigan, Ilocos Sur. Early trip to Vigan. Hey guys, now we're leaving Ilocos Norte and we're going to Ilocos Sur na. So, palabas na kami ng Ilocos Norte ngayon. We're traveling to Vigan.
Ayan, kung makikita ninyo yung landmark ng papasok ng Ilocos Norte. Ayan. Kapag pumasok ka dyan, pa Ilocos Norte ka na. So, dito sa pinatatayuan ko is Ilocos Sur. Ilocos Sur na to. Bali, dyan na nagwawakas ang Ilocos Norte ngayon. Ayan. Yan ang pinaka-landmark nila. So, pag nandun ka sa kabila, nakalagay dun is Godspeed. Pag dito naman, welcome to Ilocos Norte. Ayan ang malalawak na taniman. Malawak na taniman na dito nagsisimula sa Ilocos Sur. Diba? Talagang patag na patag. Patag na patag ang kanilang mga pataniman. Irrigated daw yan. Kahit doon sa kabila, ganun din. Kapatagan din siya. Ganda, napakaganda ng mga tanawin dito sa Ilocos. Ma-appreciate lang natin yung mga probinsya, talaga namang very simple life. Sabi nga nila, yan ganyan, may mga pataniman dito ng mga mustasa, ang tawag nila dyan, mustasa. Ang malalapad na taniman ng mustasa. Yan. Tas maisa naman doon sa dulo. Puro cornfield yan. Iba na ani na nila. Mga gulay. So, goodbye to Ilocos Norte na kami. Now, we're going to Vigan, Ilocos Sur. So guys, if one day gusto niyo mag-travel to Ilocos Norte, sana makapunta rin kayo sa iba't ibang mga puupasyanan nila rito. Yung mga napuntahan namin, Malacanang North, Hardcapon, and Paway Lake. Na yan ang isa sa mga sikat dito. Mga pinupuntahan ng mga tao. Okay, we're going to Vigan, Ilocos Sur. Magkita-kita ulit tayo mamaya. Ayan, nasa Vigan na po kami. Ito yung mga ancient house nila dito. Yung mga lumang bahay. Mga lumang bahay ng Vigan. Ayan ang kanilang specialized nila rito. Bibingka. Ayan. Meron silang food festival ngayon dito. Dito na kami sa bayan ng Vigan, Ilocos Sur. Ayan. Meron silang festival ngayon dito ang ginaganap. Food festival daw. Kaya medyo nag-traffic kami doon kanina. Yan ang mga bahay ng mga luma, mga sinaunang bahay. Noong unang panahon during Spanish time. And hanggang ngayon, inaalagaan pa rin nila yung mini-maintain nila yung pagiging old house ng mga ito. Tingnan ninyo, may mga kalesa pa ho sila. Mga kalesang, yung mga sinaunang kalesa. Hanggang ngayon, meron pa rin sila rito. Yan. Tigto 200 lang raw kada isang sakay ng kalesa. Ganyan po. Kumain kami dito sa Cafe Leona Restaurant sa mismong city ng Vigan. And, introduce ko sa iyo yung mga in-order naming pagkain. Ito yung kanilang pinakasikat na pagkain dito. Kung tawagin ay puki-puki. Ito naman ang pinakbet. And may susunod pa. Ayan. Yan lang yung puki-puki daw ay talong na in-smash. May kahalong kamatis at saka sibuyas and itlog. Yung egg yolk. Ayan siya. Kakaibang mga pagkain. Manang bagnet. Yan ang ipinagmamalaki nilang pagkain dito sa Ilocos Sur. At ang kanilang masarap na longganisa. Ayan. Kaya nga lang medyo may kamahalan din ng presyo.
Pero okay na, at least satisfied ka naman pag kinakain mo. Dito sa vegan, yung mga lumang sinauna nung panahon ng Spanish. Ganyan ho ang mga klase ng mga bahay nila. Pero mini-maintain pa rin hanggang ngayon dahil hanggang ngayon magaganda pa rin sila. Talagang mga sinaunang old Spanish time. Street po kami, Crisologo Street. Ayan, magmula ho rito hanggang doon ang kahabaan na yan ng, ng vegan. Puro po souvenir shop yan. Puro souvenir shop siya hanggang doon sa dulo. Napakarami. Ito may for renovation naman siya. Naayos nila. Yan, puro souvenir shop yan hanggang doon sa dulo. Yan, nagaganda ng mga bags nila, oh. Tignan nyo. Oh, mga, may mga walis pa. Ganyan. Ayan, puro souvenir shop. Kabilaan, kaliwat, kanan, puro souvenir shop yan. Dito sa Crisologo Streets ng Vegan. Na naman yung may mga sinauna talaga ng panahon pa ng Kastila. Yung mga sasakyan nila at mga kalesa. Ayan, may mga kalesa rin doon. 200 pesos daw kada isang sakay. Na naman ninyo ang mga kabahayan. Talagang lumang 100 years old na mula pa noong 1800s during Spanish time. Yan. Ganyan ang mga bahay. Mini-maintain na lang nila ngayon. Pero ang gaganda pa rin nila tignan. Kasi nga wala silang binabago. Inaayos lang nila. Pinipinturahan para magmukhang okay na ulit. Wala silang binabago kahit isa dyan. Yan. Kung gusto niyo po ng mga souvenir. Ang gaganda. Ang gaganda ng mga souvenir. May mga souvenir shop. Magkano po yung ganun? Ito po? Oo. Hindi po pare-pareho ang size. Ito. Isang set siya? Hindi po. May tag po yung kasi kamangong po yun. 5, magkano? 550? Isa? Oo. Hanggang 530 lang yan. May sungkaan pa. Ang galing. Yung mga chicharon pa. Chicharon. Ang gaganda naman nun. Antique plancha. Mga antique na plancha. May ganyan kami nun Di uling. Uling niya. Ayan. May mga wallet. May kwintas. Keychain. 3 for 100. 3 for 100? Kaya ako nun. Mga bag. Wallet. Ayan, ang gaganda mga display. Ang dami palang ganito rito. Ang ganda. Yung mga tinobong, yan pagkain. Pinanggalingan namin kanina, puro souvenir shop siya. Ayan, napakaraming souvenir na pagpipilian mo. Mga pagkain, mga souvenirs, ayan, mga wallet, mga kung ano-ano. Guess ano yung balikosya? Balikotsa. Matawis ko. Oo, 50. Bili nga ako yun. Balikotsa, minatamis. May mga sombrero, may photoseko. Ayan. Then, pumasok kami rito sa souvenir shop. Ang gaganda. Tapos, bumili kami ng ayan tignan ninyo yung mga souvenir shop nila. Ang gaganda nila, diba? Pwede ka umikot. Pwede?
Yan, ang gaganda. Sale 2.5. May mga bags din sila. Ayan. Ayan ang mga souvenir nila. May mga food plate. Tsaka mga pang display. Ayan. Ang ganda nun, no? Nung elephant, ano. Talagang brass daw siya. Diba mga antique? Mga antique yan. Ayan. Yung shade, lampshade na yan. Antique. Ito, mga antique din. Mga antique. Ang gaganda ng mga design. Ganda. Pili ka na, madam. Paintings mo, delete mo. May mga painting pa pala sila noong unang panahon. During Spanish yan, ate. Oh. Dami. Ganda ng mga paintings. Diba? Kung may pera lang, talaga makakapamili ka ng husto. Yun, up to there. Yung mga antique plates. Tapos may mga cigarettes sila. Ayan. Yung mahal nga. Ayun. Doon ang aming pinanggalingan. Hanggang doon sa dulo. Yan ang mga old buildings ng Vigan, Ilocosur dito sa Crisologo Street. Yep. Sa YouTube channel. Oh, diba? Ayan. Ang Vigan. Ilocos. Napakaraming turist rin pumupunta rito. Karamihan taga Manila. Yan nga, nagpipicture taking din sila rito. At namimili ng mga souvenirs. Guys, nandito tayo sa entrance ng Baluarte Zoo ni Chavit Singson. And papasok tayo doon mamaya para makita natin yung loob. Okay, eto ang entrance. Titignan natin ngayon kung ano yung nasa loob ng Baluarte ito. Mukhang very interesting. Mga hayop daw. Maraming mga hayop sa loob nito. Okay? Kita tayo mamaya. Bye! So kami dito sa Baluarte ni Chavit Singson, Baluarte Zoo ng Vigan, Ilocosur. Ayan, ang camel. Isa sa mga magagandang hayop dito. Ayan, ang camel. Ang gaganda. Ang mga hayop pala niya rito, mga imported from Saudi Arabia. Ito naman ang mga ostrich. Ayan. Ayan. Mamaya sasakay kami ng shuttle para maikot daw kami. Ayan. Ito siya. May horse. Ayun yung horse na kulay-puti. Galang pag-aalaga. Yan ang ostrich. Parang pumunta kami ng Vigan. Ito naman ang lamb. Hold up! Wait a minute! Lamb yan, di ba? Usa? Deer nga pala. Hindi lamb. Deer. Usa, USA. Yun, ang daming tupa dun. Ayun pa lang mga tupa. Yun, nandun. Ayun, ang mga tupa. Mga anak ng tupa. Ayan yung horse. Ang ganda naman ng baby horse na to. Tignan mo naman, ang amo niya. No? Donkey ba yan? Akala ko baby horse. Donkey ba yan eh? Ayan, ang donkey. Donkey, hindi siya monkey, eating eagle. Ayun. Donkey ni Joseph at Mary nung ipinanganak si Jesus. Tingnan nyo naman ang deer. Ayun, ang ganda ng mga deer.
Ayun, puro ano, donkey yun, lahat. Shuttle, iikot daw kami dito sa balat. Ayan na guys, ayan sila. Dito na kami, papasok na kami sa Baluarte. Diba? Ayan. Ayan, papasok na kami dito. Ito na nga ang Baluarte Travel Museum. Nakalimutan. Kasi kinakailangan namin mag-shuttle para maikot namin. Kasi kung mag-walk lang kami, masyadong malayo. Ayan. Ay, dito? Ayun, lagi na. Lion. Lion daw yan, lion. Then, here we are. Dito naman kami sa next destination. Ayan, nandito po kami sa Safari Gallery. And the second destination daw ng Baluarte. And we're going inside nitong Safari Gallery. From here, makikita nyo ang picture ni Chavez Singson kung saan nag-hunt daw siya. Animal hunts. So, ito yung sa entrance ng Safari Gallery. And nandito kami sa loob ng gallery. Oh, ang ganda. Wow! Talaga naman, dito lahat ng ng mga animals. Mga totoong animals daw. Ito, yan ang polar bear. Polar bear na nanggaling pa yata from from America or Europe. Ayan ang crocodile. Nakapag-hunt din pala siya ng crocodile, pati yung skin andun. Ha? Mukha niya. Ayan, kamukha ni Chavez Singson yung tiger. Ayan. May zebra. Ayun. Yung ulo ng mga usa na mga ranger na na-hunt niya. Ang galing naman talagang hunter ni Chavez Singson. Nakakabilib. Ayan, tignan nyo. Ito yung ball. Ayan, ito naman yung mga rangers. Ayun, rhinosaur. Diba? Yun ang elephant. Yan yung mga lion. African lion pala yan. Yan, African lion in Cape Buffalo. Ito naman ang red deer. Red deer pala siya. Yan. And ito yung sable. Daming ulo dun, no? Ayan, puro ulo ng mga red deer yan. Ito naman ang Russian moose. Tapos, ibig sabihin na huli rin niya yan. Ang gaganda, oh. Mga buhay siya na talagang pinatigas lang. Ito yung Marco Polo. Ayan, ang Marco Polo. Texas Doll Sheep naman yung nandun sa taas. Ayan, mga waterback redfish. Ito naman ang bighorn sheep. Ayan, bighorn sheep. Ito naman ang musk oxen. Musk oxen. Ayan, andyan din ang picture na nahuli niya yan. Sa land ata ng ano to. Saudi Arabia yan o Africa. Ayun naman ang billy goat. Ang ganda ng billy goat. And the tar chamois.
Ayun, may picture din siya. And ito naman ang hippopotamus. Ang hypo, ang laki o. Nahuli rin niya yan. Ayan o, tignan nyo. Na-hunt niya yan. Then, dinala niya rito sa Philippines. And ayan nga, ginawang ano. Parang alam mo kay hypo. Ito naman ang lion. Ang African lion and Amur leopard. Tignan nyo naman yung leopard. Ang ganda. Nahuli niya kasi hunter pala si Chavez Simpson. Ito yung lynx, may bobcat, may wolverine. At saka yung cougar. Ayun yung cougar. Tapos ayun yung mga picture niya nung nahuli niya yung mga kudu sa paghahunt niya. Yung gems box. Nakuha niya sa iba't ibang bansa yan. Ang ganda nitong African lion, oh, tignan nyo. Si Wolverine, ganyan lang pala siya, parang ang amo ng mukha. Si Lynx, at saka si Bobcat. Ang gaganda ng mga pusa. Itong si ano, cougar. And eto naman ang wolf. Ayan si wolf. Diba? Mga totoo sila na inano na lang nila, pinatigas, preserve. Para nga magkaroon ng museum na ganito si Chavez Simpson. Talaga namang kayaman. Tignan naman yung saang bansa na para siya nakarating. Para lang makahunt na mga ganitong animals. O ito naman ang brown bear. Tingnan nyo ang brown bear. Ayan, ang laki eh. Ang laki niya. Totoong bear siya. Dito lang nyo yan nakikita sa Baluarte yung Chavez Simpson. Ito naman ang Alaskan wolf. Alaskan wolf. Kaya lang ano na siya. Ginawa na lang nila. Wala na siyang flesh. Parang skin na lang siya. Alaskan wolf. Itong isa black bear. Alaskan wolf yan, kaya lang skin na lang siya. Ito naman ang black bear. Ang laki ng black bear na to. Grabe. Galing naman ni Chavez. O, ito black bear din. Black bear din to. Yun. Andun yung mga photos niya, nung nahuli niya yung mga yan na naghahunt siya. Itong pinakamaganda o pinakamalaki ang polar bear na to. Grabe. Ayan. Tapos dun sa taas, nandun ang mga paintings naman. Ito yung ano, kanina yung mga ball. Ayan. Tsaka lion. African lion. Ang laki ng elephant to. Grabe. Ang ganda naman yung Chavez Simpson. Tanyo. So guys, ayan, nandito kami sa museum. Nakita ninyo yung mga hayop. Ang gaganda naman talaga. Diba? Magulat yan. Malaking itong museum na ito hanggang doon sa likod. And ito yung mga na-hunt niyang mga animals sa iba't ibang part ng bansa. Yan. Grabe, ang gaganda. Polar bear at mga black bear. Ayan. And syempre, ayan. Nasuha rin kami ni Chavez Simpson. Ayan, diba? Apex hunter daw siya. Ayan, yung mukha nung ano, yung mukha ng tiger sa likod ko. Mukha daw ni Chavez Simpson yun. Ayun.
predator. Diba? Okay, from here naman, ito yung kanyang mga photographs and memories. Photographs and memories ng kanyang paghahunting. Ayan ang impala na mga deer, wild boar, at naman mga baboy daw. Warthog. Kaya tayo dito sa kanya, may mga paintings dito, ay mga pictures niya, tsaka paintings. Ayan, kung paano niya nakuha yung mga animals na ito. And tingnan naman ninyo yan. Ang galing. Ano yan? Anong tawag na sa Centaur? Apex Predator Centaur. na Chavit Singson. Ayan. Tingnan nyo naman yung katawan niya is kabayo. Tapos ayun ang mukha niya nandun. Tapos ayan siya. Nung nakuha niya yung mga na yan, mga animals na yan. Meron pa siyang picture dito ng peace meeting with President Marcos in Malacanang, Villanueva, Crisologo, 1972. Kasi nga, best friend sila ni na Marcos noon. Tsaka mga Crisologo. Ayan. Diba? Yan yung mga kasama niya, yung mga hinayupak na nandito ngayon sa kanyang zoo. Yung mga animals. Bababa naman tayo ngayon. Tignan nyo yan. Wild boar. Ay, hindi. Warthog pala. Yung isa pala ang wild boar. Ito pala ang wild boar. Ang ganda naman ng zoo nyo dito. Yan naman yung mga wild boar na yan. Yan. Warthog. Meron pa siyang arapawaram. Parang lamb siya na hindi mo maintindihan mo. Diba? Tingnan naman ninyo mula rito. Ang dami. Ayan. Wow! Ang ganda naman ng na to. Museum. Yan. Talagang ngayon isa sa mga tourist spot dito dinadayo ng mga tourist sa mga attraction dito sa Ilocos Sur. Etong Baluarte ni Chavit Singson. Ang pangalan ng zoo is Baluarte. Okay, we're going to the third level of our expedition. Napapalabas na kami ng Safari Galleries ni Chavit Singson. Ayan. And wait na lang namin yung shuttle bus para sa third destination namin. And from here naman, mag-aantay kami ng shuttle. Kaya mag-wait muna kami. Kapag dumating yung shuttle, pupunta naman kami sa third destination namin ng Baluarte. Since 1991 pa pala ito. Ano naman ninyo ang laki ng Baluarte Zoo ni Chavit Singson. Nilagay na real lion dito. Yung lion na yan talagang real yan, real. Alaga na yata ito, magmula pa ng maliit siya. Yung lion na ito, kasi mukhang mabait siya. Meron pa siyang kasamang tao sa loob ng sasakyan yung dinala rito. Diba? Hindi siya nangangagat. Akala ko nga, bulag siya, hindi nakakakita. Tignan nyo. Puting-puti ang gandang klase niya. Yan naman ang mga zebra. Nandito. Susunod po, kami naman yung ating mga impala. Ayun, doon sa likod, mga impala. Para siyang mga reindeer, no? Pero hindi sa reindeer. Hindi po, ma'am. Bale, mas makinis kasi sila. Mas mabilis po. Bale, yan naman po yung ating mga Australian deer naman po. Australian deer. Liliit pala ng Australian deer.
Isang floor, ano, banyo. Oo, talaga. Biro mo, 9th floor. Yan ang gold house pala ni Chavit Simpson yan. Oo. And then, first floor, Gold, living area. gold house. Para siyang, welcome to Crocodile Park and Terrarium. Yan. Ito na raw ang last destination ng, ng Baluarte. Papunta na kami dito. Ayan. Eto, kuya, bakit walang laman to? Meron yan, meron yan. Nakalagay yung mga snake. Mga snake. Sa gitna. Crocodile naman po. Ito ang crocodile feeding. Pwede na bumaba dito. Sasakay sa kabilang. Maglalakad kami doon, mamaya. Lakad po kayo, ma'am. Yan, ito ang crocodile feeding. This way. Pupunta pa tayo doon sa snake? Tara. Hindi, hindi buhay yan. Pupunta kami doon sa snake. Hindi yan. Ano lang yan, design eh. Okay, nandito pala yung mga collections niya. Ito ang iguana. Diba? Ito, may snake. Ang laki, grabe. Tutulog. Wow. eh. Ano ito? White ano? Ang tawag dito sa snake na to? Ito. Albino? Albino snake? Ano? Ang laki niya. OMG. Ito naman, mga butikito po. Lizard, green lizard, no? Oh, look at that. Look at this one. They are too small. Dito papunta na tayo sa sa next place naman itong mga anong hayop mayroon dito. Anong hayop dito? Wala naman eh. Invisible invisible animal. because we didn't see anything from here. Huh? Where is it? It's a small python. Meron pala, ayun. It's inside. Ayun. It's hiding over. Palawak-lawak. Ayun naman ang tortoise. 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 Ayun, ay pang isa crocodile naman. May crocodile. Tortoise din yun. Hindi pala crocodile. Ayan, tortoise. Ang laki-laki ng bahay niya, ang lit-lit naman niya. Ayun ang mga pagkain niya, mga carrots, patatas. See? Look at that. Ang laki ng kanyang space. Kailangan yata malaki talaga space niya. No? And bababa naman tayo dito. Ito naman daw ang sinasabing crocodile photo encounter. Kaya lang may bayad 100 pesos per pax. Ibig sabihin ng per pax, one person is 100 pesos. Ayan. Ayun ang malahiganting crocodile na nandun sa dulo. This one is very little tortoise. Crocodile ata ito, a turtle. And from here naman, ayun yung mga crocodile. Ayan, kung sa Palawan may crocodile farm, dito naman meron din sa Baluarte. Ayun, ang mga crocodile, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ang dami pala nito. Ayan sila. Kapag inihagis ka doon, sigurado kahit buto mo walang matitira. Ayan. Kinain na ng malaking crocodile. Ayun daw, Baluarte Crocodile Park. Diba? Yan ang Baluarte ni Simpson na crocodile. Kung gusto yung magpakuha ng pictures, yan. Dito sa higanteng statue ng crocodile.
Ayan naman yung malaking kulungan ng mga crocodile. So, nandito na kami sa end of the destination. Pabalik na kami. Sasakay na kami ng shuttle. And babalik na kami dun sa entrance. Mag-exit na kami. Ayun ang mga crocodile. Ang dami. Oh, naglipa na sila dyan. Saan? Ito yung cage nila. Ayan sila. Oh, ang daming crocodile. Mga baby crocodile pa. Hindi na raw pala sila lumalaki. Pag malaki na raw, alligator na. Oh, look at that. This one ba? Salt water? Sobrang laki na lolong. Freshwater crocodile. Ha? Oh, they are freshwater crocodile. Alright. So, look at that. Okay. We are here na sa end of the line. And waiting na kami sa waiting na kami para sa shuttle namin. Yan. Dito, last destination itong crocodile farm. Oh, tingnan mo, oh. Maano siya, oh. Oh. Oo, gusto niyang kumain. Yan. Oo. Pag may inihagis ka dyan, ayun o, may kaya lang, may bayad ba yung pag pinapagpakain? Grabe naman pati. Pati pagpakain. Oo. Ayun o. Daming crocodile. Pag gusto mo raw mag-ipakainin sila, ayan, may bayad rin naman. Pag gusto mong pakainin yung mga crocodile. Diba? Palang pagkain nila, mga ulo ng manok ng chicken, no? Chicken head. Okay. Okay guys, this is the end of my video. And goodbye na muna sa Baluarte ni Shavit Singson. I'll see you for my next video. Bye! Okay, nandito na kami sa tulay ng Vigan. Goodbye to Vigan. Balik na kami ng Manila. Okay, ito. Binabaybay na namin ang daan palabas ng Vigan City. Ayan, ang landmark ng Ilocos. Landmark ng Ilocos. Landmark. Well, papalabas na kami ng Ilocos. Palabas ng Vigan. Palabas pa lang pala ng Vigan. Walang bukid yan. Palabas na kami ng Vigan. Pasok kami sa bayan ng Santa. Ang ganda, overlooking ang bridge. Palabas ng Vigan. Dito sa Kapia Cafe. Kita siya. Kita siya from here and to there. Yan, ang ganda ng view ng beach. And doon naman sa kabila, makikita rin ninyo ang view ng kahapaan ng dagat. Ang ganda naman ang tanawin dito sa cafe na to. Oh, ang ganda. Kitang-kita lahat, overlooking silang lahat. Overlooking lahat. Hanggang dun sa tulay, sa bridge nila. Kita. From here, andito naman kami sa Narvacan, Ilocos.
Ayan, abot tanaw, talagang overlooking ang karagatan nitong Narvacan. Ang ganda niya. Kaya meron ditong parang pahingahan. Kasi ang ganda ng tanawin ng view, overlooking. Ganyan siya. Kita naman yung yan, di ba? Wow! Ganda. Gilid nito ay highway. Ayan, dyan dumadaan ang mga sasakyan. Meron ding mga nagtitinda, baka gustong bumili ng merienda, palamig. Yan, dyan. And tingnan naman ninyo, ang ganda ng park ng banda, oh. Overlooking na overlooking. Maganda dito sa hapon kapag kasi mahangin. Kapag yung hindi na mainit, pero sa ngayon talaga napakainit. Hindi magandang mag-overview. Diba? Picture taking, okay lang. Kaya masusunog ang balat mo kapag nasa kainitan ka lang. Magmula rito, tanaw na ito, napakahaba ng kalsadang ito. Hanggang doon ito tabi ng ang kalsadang ito, ang road na to, beside the sea talaga. Hanggang hanggang lumagpas ka ng bridge ng Vigan. Pagpapasok ka ng Vigan Bridge, yan, overlooking ang seashore nandito sa gilid mo sa bandang left side. Kapag naman papunta ka na ng Manila, sa bandang right side naman siya. And sa kabila niya ay mga kabundukan naman. Ayan, ganyan. Kaya ang ganda nga, binabaybay lang niya ang gilid ng mountains, tapos sa baba is karagatan na. Ang ganda, di ba? Yun, ganun siya.